Okay, hello sa inyo. Welcome sa bagong podcast. Philippines 3 Okay. tayo. Wala na yung gera, hindi na uso. Hindi na binabalita. Di mainam. Ang binabalita ngayon sila Atong Ang, no? Hindi ko alam yun. Alam ba yun? Hindi. Yung may mga nawawalang sa bongero. Sa kanila Okay. binibintang. Okay. Hindi ko alam. Kanina binibintang? Kila Atong Ang. Okay. Kila Gretchen, ano yun? Barreto. Hindi ko. Parang may nawawalang mga, yun lang ang nakikita ko Sa ngayon kasi, bihira nang manood ako ng news. Kasi yung mga news nakikita mo na sa FB. Diba? Tapos nagiging meme. Ang alam kong trending ngayon yung sa PBB. Ayan. Ayun din. Hindi ako updated na hindi ko rin kasi kilala yun nanalo. Ang kilala ko lang doon si Esnir. Hindi, oo. Pero hindi na ako updated. Ang tagal na. Sa PBB. Medyo bad trip ako kasi. Hindi mo na ako nanonood at saka yun nanalo. Di ko rin ako kilala. Ang pangit sa PBB parang nagiging nagiging parang enabling ng mga cheating sa loob. Gano'n. Okay. Gets mo? Kanyari may jowa sa labas yung tao. Diba? Tapos for the sake ng views, possible. Diba? Tapos pwedeng gumawa ng task na maglalapit lalo dun sa dalawa. Tapos editan mo ng mga background music na diba? Tapos slow mo ng konti. Parang distasteful. Ay, nako. Syempre, ano yan media. So, yung media kasi... Nakakabobo pala yan, ano? Yung alin? Yung entertainment. Entertainment is the enemy of true joy kay Christ. Kasi tinatry niyang isubstitute yung joy ng wisdom natin kay God. Kaya talaga naman Pero alam mo, may mga artist na hindi naman ganyan eh. May mga artist na nagsispeak siya on behalf dun sa isang grupo or sa isang ism, di ba? May ganun eh. May pinaglalaban minsan yung ibang artist naman. May mga artist na good. Okay. Nauso din ngayon kasi may tinatawag na brain rot. Yung mga nonsense na content. Nakakabobo nga. Yun. Kaya kailangan careful din tayo sa pag-consume ng mga content sa media or social media. Pero yun nga, no? Yun din ang... Okay, sige na nga. So, last week, si Epaphroditus. Epaphroditus. Si Epaphroditus. Kala So, si Epapras. malay mo, hindi ka si Paul. Si Epaphroditus ka pala. Regardless naman po yan kung sino tayo sa Kingdom of God. Ano? Yes. Mga iba kasi gusto lahat maging Paul. Mga iba rin naman umayaw. Hirap kaya. Mahirap naman talaga. Pero dito pinakita yung mga iba't ibang gift ng tao sa role. Mga tao sa church. Yes. Para yung will ni God ay mangyari. So, dapat tayo, part din tayo. Yes. Nung sinasabi nating Christendom. Okay. Diba? That part tayo na ng church. Okay? Kahit na, discuss naman na natin yan before pero for the sake ng mga iba, saka bilang paglilinaw, ganun din. Okay. Pwedeng ikaw si Paul, ikaw nagpa-plant, pwedeng ikaw yung messenger. Okay. Pares tayong Christian. Yes. Workers tayo. Yes. Ang pangit lang siguro, sir, yung hindi ka talaga involved. Pero bakit ba may mga tao na ayaw mag-involve o hindi pa ba talaga sila ready? O ano ba? Sabagay, selfishness lang yan no? Parang yun lang yung main Siguro maraming humahad lang sa kanila like maring tingin nila hindi sila worthy. Pwede. Pwede kasi yun. Or sabihin natin na, yun nga, hindi pa sila ready. Baka nagka-count the cost pa sila. Pwede. Yun lang, nagbibigay ako ng benefit of the doubt. Okay. Pero kunwari, ang tagal na, ala pa rin. Ang nakakatakot kasi dyan is they are just going through the motion. Baka masanay ng ganong katagal. Tas ganun-ganon lang. Pagka ganun kasi... Bagay, may time limit nga pala, no? Pagka ganun kasi, yung parang naging ritual na lang and going through the motion, ala kasing yan. Kumbaga, nakakatakot kasi yan kasi you think na andun ka
Pero ang totoo, ala talaga. Kumbaga, Kakaroon ka ng false hope. nako-convince mo yung sarili mo that you are participating when actually you are not. Ala ka pa naman talagang ginagawa. Yun. So, just because na, yung parang kay Nicodemus sa The Chosen, just because na sobrang lapit mo na doesn't mean andun ka. Sobrang lapit mo lang. But, kaya sabi ni Jesus, though, syempre, you came in so close. So, syempre, hindi man biblical yun dahil hindi man directly nakalagay sa Bible. Pero kung may concept you came so close. So, maraming tao, they came so close sa salvation, they came so close sa truth, pero they didn't bother entering. Kahit gaano kalapit, kung hindi ka sumampa sa barko. Yeah. It's like a person looking outside the it's like a person na nasa labas ng window looking in, pero wala ka sa loob ng bahay. Yun. So, delikado yung mga... Lupit. Saan mo nakuha yan? Nabasa ko lang din. Yun. Ano, go na? Sige. Go na ba 1 and 2. Hindi nakikita ka ha. 1 and 2. Okay lang yan. Okay. Okay lang naman, di ba? Ikakat ko na lang. 1 and 2. So 3 tayo Philippians 3, 1 and 2. Chapter 3. Yan. So sabayan nyo kami. Finally, mga kapatid, magsaya kayo kasi nakipag-isa na kayo sa Panginoon. Okay na sa akin kahit ulit-ulitin ko pa ang mga sinulat ko na dati. Okay. Kasi para sa ikabubuti nyo ito. Okay. Mag-ingat kayo sa mga gumagawa ng masasama. Okay. Yung mga asal hayop, mga taong naghihiwa ng katawan. Okay. So, nung sinabi dito yung salitang finally, hindi ibig sabihin na tapos na yung letter, hindi ibig sabihin na conclusion na. Ang point niya dito nung sinabi ng finally, for the rest ng mga issue. So, nag-remind dito si Paul na ang pinaka-fitting na theme dito sa chapter na to is sa book na to is yung to always rejoice in the Lord. Kaya nga, ang pinaka-purpose ng man or chief end ng man is to glorify God and enjoy Him fully. Na yung joy natin or yung tunay na kaligayahan at kagalakan ay dapat nagmumula at natatamo natin sa Diyos. Ngayon, medyo sa iba, far-fetched yung idea na yun. Lalong-lalo na sa mga tao na egocentric or sabihin nating self-centered ang kanilang idea ng happiness. Kasi sa ibang religion kasi, yung access sa joy, yung access sa fulfillment and happiness is inside of us. But actually, itong kay God, it's not inside of us. It is outside of us. Kasi kung wala sa atin yung Holy Spirit, we cannot access yung particular na bagay na yun. May ganun ngang school of thought na tingin ko rampant na nasa loob mo lang, di ba? Actually, nasa loob mo lang ang kaligayahan. Actually, Taoism, isa yan, yung Taoism, na to access yung force ng creation, which is galing sa Tao or Tao, it should be found in the emptiness inside of you. So, kumbaga, natatap mo. Because, galing ka sa chi Yun yung, yun yung parang sinesell nila na idea. Parang Dragon Ball? We can relate kasi nga naman Chinese yun. Di ba yun? Sa Dragon Ball, yung chi. Chi. Okay. Tama ba? Kaso nga may halo. Yung may gamit nila? Ha? Yung may gamit sa Dragon Ball? Meron silang chi force. Okay. Kaya nga lang, medyo may halo na rin kasing Shintoism yun dahil yung Kamehame wave kasi Kame, parang power ng God kasi Kame means parang Shinto God parang yung Kami. Wave. Yeah. Pag Kami, Shinto God, yun ang tawag sa God sa Shintoism. Either way, ang point lang dito is meron tayong ganong thought na happy ako kapag ganito yung nangyari sa akin. So kumbaga, ang layo sa atin nung idea na masaya tayo dahil sa Diyos or yung kasiyahan natin galing sa Diyos. Kaya, minsan, nagfo-fall short yung mga happiness and pleasure na nararanasan natin sa buhay kasi nga, hindi eternal ang root ng ating joy and happiness. Kaya, ang sinasabi dito ni San Pablo, magkaroon tayo ng kagalakan sa Diyos. Kasi yung kagalakan sa Diyos, hindi yung nagmamaliw. Hindi yung basta-basta dinaagaw ng circumstances at saka ng kaaway. Yung maganda sa sa topic natin sa Wednesday.
Yung isa sa mga fruit. Okay. Actually, isa lang pala yun. Sige, so next week ka, no? Holy Spirit. Next week, hindi. Alpha eh. Oo, tama. Dahil bukas next ka. week ka, yung Alpha and Omega. Pero love yung sa akin. Pero yung joy, kahit paano, napahapyawan. Pero gusto mo ba yung joy yung sa'yo? Hindi, okay ako sa love eh. Okay. Para ako lagi uno. Yung ganda nung joy. Actually, yun yung gusto ko i-share yung sa joy. Ay, sige, ikaw sa joy. Kasi yung joy, hindi naman laging nakikita sa muka. Ayun. Meron kasi yun nga maganda daw. Kasi connotation. hindi siya galing sa yung happy kasi ba happen. Happy is galing sa happiness. Ay, sa happenings. Happiness is galing sa happenings. Yung pleasure ay galing sa mga short comfort in life. Pero yung joy daw is galing sa much more eternal. Sa much more stable na bagay. Parang si No. Si Paul. Di ba? Nakakulong. Tsaka, tapos, joyful. Actually, hindi ay, ito pang maganda. Bago makalimutan. Yung mga sinabi dun sa fruit of the Holy Spirit, it is a result ng pag-abide. And it is also a command. Pareha sila. Tsaka yun yung patunay na nasa iyo yung Holy Spirit. Kapag yung fruit na yun is evident sa buhay mo. So, going back, so pag sinabing rejoice in the Lord, ibig sabihin is nag-a-abide tayo kay God. And number 2 is nagtatrust tayo sa Kanya. So kapag merong ganon na abiding at trusting sa Lord, hindi malayo yung joy. Bakit ba may joy ang isang tao sa Diyos? Kasi meron siyang knowledge ng truth. Ba't siya merong knowledge ng truth? Kasi meron nagsabi sa kanya or nabasa niya or narinig niya yung katotohanan. It might be the Holy Spirit ang kumilos sa buhay niya. But either way, if the Holy Spirit led us to all truth at na-realize natin yung truth na yun, then, yung joy natin justified na galing sa katotohanan ng Diyos. So ngayon, yung rejoice in the Lord kasi sa Old Testament, ang equivalent niya ay hallelujah. Parang purihin ang Diyos. And it is our duty na yung joy na to, ingatan natin. Okay? Though hindi siya... iniingatan yan. So, paano natin iniingatan itong joy na to? Simple lang. Ba't nga ba tayo nagkaroon ng joy? By abiding and continuously trusting in God. Pag once na nagsisin yung tao, nawawala yun. Nawawala. Or sabihin natin na, or nadidisrupt. Yun, ganun. Nag-grieve nga di ba? Nag-grieve yung Holy Spirit. And matigas ang ulo kasi natin na alam na natin madalas na mag-grieve yung Holy Spirit doon. Alam natin na mananakaw yung joy. Pero kumbaga, nagpapadeceive pa rin tayo sa mga simple pleasures and happiness. May preaching si Paul Washer na nagbago ng mindset ko dyan Kapag ganun daw kasi, nagfo-focus tayo dun sa pag-ibig natin sa Diyos. Hindi tayo nagfo-focus sa pag-ibig niya sa atin. Parang kailangan mahalin kita. Kailangan mahalin kita. Pero once na may rest ka dun sa love ni God, everything is nakaplanchado You fall into pieces. Ang problem kasi natin is we are taking so much effort to do something. Instead of less effort, pero nag-yield lang tayo dun sa pagkilos ng Holy Spirit. So imaginein mo, kunwari ikaw ay nakasakay sa bangka o balsa, then gusto mo makapunta sa isang lugar, sasagwanin mo, di ba? Kaso kapag yung tide is against you, ang hirap. Actually, sasagwanin mo nga lang na tahimik yung dagat o yung alon ang hirap na Pero kunwari, umiihip yung hangin at yung direksyon ng pag-ihip ng hangin ay papunta dun sa pupuntahan mo. Ang gagawin mo lang naman, ibababa mo lang yung layag, di ba? Tapos itutulak na nung hangin yung bangka o yung balsa. Ganon daw ang pag-abide sa Holy Spirit. Ang ganda naman ang mo. Which is analogous dun sa John chapter 3 na, di ba, yung hangin ay umiihip, hindi natin alam kung saan galing at kung saan pupunta. Pero alam natin kapag umiihip yung hangin. So ngayon, pag umiihip yung hangin, ipoposisyon natin yung sarili natin na tamaan ng hangin. So in short,
kapag alam natin na kumikilos na yung Diyos o may ginagawa na yung Diyos sa buhay natin, ipoposisyon natin yung sarili natin na matupad. Yes, na matupad yung salita ng Diyos sa buhay. Hindi yung iiwas pa natin, yung nagre-resist pa tayo. Huwag daw natin i-quench yung Holy Spirit. So in short, ang taong masaya or ang taong may tunay na kagalakan, ito yung mga tao na alam nila na pinatawad sila ng Diyos at hindi na kinount yung kasalanan nila laban sa kanila. May kapahingahan ka tuloy, Yes. ng soul mo. Oh, yes. Kaya pala rest. Yes. Kaya nga, yun yung tinasabi na tunay na Sabbath. Yung ang kapahingahan natin is kay Christ. Hindi yung... Hindi ka nalalaban sa sarili mong no? Yes, hindi yun yung literal na araw na pahinga. Hindi. Yung binabanggit na Sabbath dito is yung true rest natin kay Christ. Okay. Ngayon, sabi dito, para kay Paul, is hindi mali na i-remind niya pa ulit-ulit itong mga Philippians at hindi abala para sa kanya. Which is ito din ang linya ni Peter dun sa mga tao na hanggat buhay siya is hindi daw siya mapapagod mag-remind. Actually, iba-iba man yung mga ginamit ni God na tao, similar yung mga messages. Kunwari ito, joy. Si James din naman na half-brother ni Jesus, sinabi, consider it pure joy when you suffer various trials. So, kumbaga, same spirit. Same spirit. Alam natin na iisa lang yung author. Okay? So, kumbaga, yung mga ginamit ni God na persons, they are just the transcribers ng word niya. Ngayon, ang maganda dito, kahit na maraming transcribers si God, at yung iba dyan ay hindi magkakilala, at yung iba dyan ay hindi magkakapanahon, they're speaking the same thing. Na merong Messiah na darating at dumating na nga. Pwedeng magkaiba sila sa ilang mga details. Yung synoptic na gospels, di ba? But they are saying the same thing na merong Messiah ibang darating. Lens lang. Oo. Yun kasi nagiging problem na iba. Bakit ganito? Ganyan, magkakaiba yung sinabi nila. Parang, kunwari, may aksidente. Ngayon, may iba't ibang witness. Sabi ng isa, merong kotse na bumangga, kulay pula. Tapos sabi naman isa, tinamaan nga yung ganito eh. Tapos sabi naman isa, merong kotse na bumangga muna siya sa ganito. Pero kahit nasabihin natin na iba-iba yung details nila, ang point pa rin nun, merong aksidente na nangyari. Yun yung madalas na nami-miss out ng mga tao. Na though it's Matthew, Mark, Luke, and John, kahit nasabihin natin medyo may ibang mga details dyan, ang point pa rin yan, merong Messiah na dumating. Pero maganda kang pagpapatunay yun na ibang tao, iba-ibang lens eh. Pero almost the same, di ba? May mga nadagdag lang na mas detalyado sa look. Yan din sinasabi ko sa student ko kahit na may kaharap ako na Islam. Nabi ko talaga yon. Though aware ako sa history ng Islam, I would rather believe Christianity rather than Islam. Kasi sa Islam, ang transcriber o ang witness ni Allah sa God nila is si Muhammad. Tapos si Muhammad hindi marunong magbasa at magsulat. Papasok siya sa kuweba, kakausapin siya ni Allah, i-memorize niya, then sasabihin niya doon sa secretary niya sa labas ng kuweba, isusulat. So, ang witness lang niya, isa. Isa lang. Okay. Unlike dito sa pagdating ni Jesus, unlike sa resurrection ni Jesus, unlike sa ascension ni Jesus, madaming tao. And they're saying the same thing. So, kumbaga, kung ikaw is magde-decide, logically lang, kahit na, logically lang talaga, doon ako tataya, doon sa mas marami ang witness. Diba? Unlike sa isa. So, kumbaga, parang it's very illogical na doon ka tumaya sa isa knowing na ito, ang dami ng sinasabing evidence against. And hindi totoo na walang evidence. Meron. It so happened na gusto nating makita yung evidence according sa criteria and way natin. Remember that our ways, yung ways ni God is not our ways. So, bakit ibababa ni God yung kanyang sarili na i-prove niya yung sarili niya sa atin using our ways?
Kung hindi naman tayo ang nagseset ng standard. Yun din, isang problem din yan ng mga tao ngayon. They are trying to set the standard ng salvation. They are trying to set the standard of truth. They're trying to set the standard ng kung ano totoo, tsaka hindi. Without thinking na, si God ang standard. Hindi tayo ang nagseset ng standard. So, nagpe-play God yung mga tao. Exactly. Kahit na hindi ka niniwala sa Diyos, exactly, your own is your God. Oh, yun yung foolishness ng man. Di sabi nga, a fool says in his heart, there is no God. That's the foolishness of man. He's trying to make a standard na galing sa tao. Kapag galing sa tao, that is a flawed na standard. So, kumbaga, dito nagwa-warn si San Pablo. Ano ba yung mga wina-warn niya specifically dito? Sa English, beware of dogs. So, asal hayop. Harsh yung term na dogs. Yan ang tawag ng mga Jew sa mga hindi Jew, sa mga Gentiles. Dogs. Derogatory. Derogatory. Kaso nga lang, ang ginamit din ni Paul against dun dito sa mga Jew na sabihin natin na legalistic, na they are trying to gain their salvation through hard work, okay? Para sa kanya, sila yung dog. Why? Tinutwist nila yung message ng gospel and salvation Aso ka din. Yes. That's why it is, kaya nga pinagalitan niya Colossians, di ba? Sino ang gumayuma sa inyo? Galatians. Galatians, sorry. Sino ang gumayuma sa inyo, di ba? Nag-start kayo sa faith, then you're trying to finish it with works. Hindi siya tama. So, sabi dito, yung term na dog is contempt ng Jews against sa Gentile. However, dahil sa mga pinagagawa ng Jew, that they are trying na magdagdag ng standard na aso din sila. Yes. Because they're trying to insert a standard Naniniwala. So, hindi siya dahil sa race lang. Hindi Tapos ugali saka mga yeah. Tsaka actually, itong mga Jew na tinutukoy niya, naniniwala naman sila na na by faith Niniwala rin naman sila na si Jesus yung way, truth, and life. Niniwala naman sila na kailangan manampalataya kay Jesus Kaso, nag-insert pa kasi sila. Ano in-insert nila? Na kailangan magpa-circumcise sila na parang katulad ng Jew. So, ginawa nilang requirement na para talaga ma-save ka, yes, yung pa rin yung dadaanan mo, pero may isang yung prerequisite. May extra step lang, which is kailangan maging Jew or kailangan magpa-circumcise. Kahit nasabihin natin okay na yun, simple lang naman pero ano pa din, big deal pa rin talaga. Kay Paul, mali pa rin yun. You are trying to distort yung gospel, yung message. Bagay, yung isang haluan mo ng maliit na lason Yes. Lason na yun. Yes. Another, sabi niya dito, beware of evil workers. So, ano ba yung mga evil workers? Ito yung mga tao na gina-justify nila yung salvation nila by hard work or good works. Wala nga. Okay? So, lately, may... Ulan ba yun? Okay. So, lately, may nakausap ako na parang yung parents niya, parang kasi ilang beses ko na na-share parang 5 weeks na Tapos yung ika-5 linggo kasi, nag-warning ako. Ba't ako nag-warning? Na merong grace period ako. Ngayon, after nun, at wala pa rin, hindi natin maipapangako yung susunod na, kasi para bang tinatanong, sa susunod ba na week mag-share ako? Sabi ko, hindi ko ako maipapangako yun. Kasi tapos na yung 5 lessons. So, kung may next week pa, kung loloobin ng Diyos. Pero sabi ko, hindi ko maipapangako. Kasi, ano pa yung point na nag-share ka nun, pero hindi ka naman willing na mag-aral, magsiyasat. Ngayon, ang sabi nung isang parent is, kung siya daw tatanungin, ang point niya is, okay na siya, na alam niya, sumusunod siya sa Diyos, gumagawa siya ng mabuti, okay na siya doon. Yan yung mga isang maling halimbawa na justified ka na sumusunod, na save ka kasi sumusunod ka sa Diyos at ginagawa mo yung tama. Ayan tanong, tinanggap mo ba si Jesus bilang Lord and Savior? Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Okay? Ngayon, kung yun pa lang, hindi yung pa ginagawa, paano pa isusunod na nagbabasa ka ba ng Bible? Umattend ka ba ng church?
nananalangin ka man lang ba? Yung mga manifestation, okay? Kasi basics, kasi kung hindi, ano lang yun, sarili mo lang standard yun, hindi yun standard na galing sa madaming taong ganun. sa Diyos. Siguro Yes, kinalakihan talaga. And that is very, that's very deceiving. Kasi even until now, maraming tao nabubuhay ng ganon. That they are thinking na kapag nagbabasa sila ng Bible, nagpe-pray sila, at saka na ma-attend sila ng church, they will be saved. No, those things come after at nagkakaroon lang ng sense after mong ma-save, not before. Okay? So, ang point out pa rin doon is yung Ephesians 2 verse 8 to 10 na yung salvation natin is by grace through faith. Hindi sa sarili nating gawa para walang sino man ang magmalaki. Ang ganda ng pagkakaano ni Paul sa Ephesians Sinabi niya na hindi sa sarili nating gawa para walang maipagmamalaki o maipagyayabang. Bakit sinabi ni Paul yun? Kasi nga, it is human nature na kapag mabuti kang tao, yun pa yung ginagamit nating passes para sabihin, naligtas tayo. Yun nga Kaya sabi ni Jesus, mauna pa yung mga prostitute, tsaka tax collector kaysa sa mga Pharisee. At makikita nilang pumapasok yung prostitute at tax collector sa kingdom ni God, pero hindi sila mababader na hindi sila nakakapasok. Yun yung nakakatakot na part nun. Self-righteousness. Hindi sila nababader na pumapasok yung tax collector tsaka yung mga prostitute. Nakakapasok sila, pero sila mismong Pharisee, hindi sila nakakapasok. At maraming ganun tao. Hindi sila nababother na wala silang zeal kay God. Hindi sila nababother umabsent sa fellowship or mawala sa fellowship. Hindi sila nababother na hindi sila nagpe-pray. Hindi sila nababother na wala silang alam sa word ni God. Basta ang alam lang nila, mabait silang tao. Hindi yun save. Okay? In that sense. Kasi walang mabait. Yeah, wala naman talagang mabait. Tsaka para sa akin, dahil alam ko naman na makasalanan akong tao, parang alam ko hindi ako mabait, na yung kabutihan talaga na genuine is galing talaga sa Diyos. Na yung holiness, galing talaga yun sa Diyos. Kumbaga, foreign yun sa man. No. Pero madaming tao ganun ang mindset yun nga yung work ng enemy. Di ba nga, plus 10 pa nga di ba? Sa langit, di ba ganun? Minus 10, plus 10. Kasi nga, mataas yung estimate ng tao sa kanyang sarili. Ano tawag doon sa ganun? Merit system? Merit system. Sa Bible, kung meron man tayong contribution sa salvation natin, isa lang siguro. Yung mismong kasalanan, bakit kinailangan mamatay ng ating Panginoon. So, siguro yun yung pinakaambag natin. Yun yung, the reason itself. Yeah, the reason itself. Ngayon, kung meron pa mang iba, hindi na to by works, it's by faith. Na nagtiwala tayo kasi God ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Ganda. Yun. Ganda nun. Okay. Last part dito sa 1 and 2. Beware of the mutilation. Yung mga naghihiwa. Isa sa mga nabasa ko na may ganitong example is noong nagkaroon ng sagupaan si Elijah. At saka yung mga priest ni Baal na mga alagad ni Jezebel. So, nag-sacrifice sila kay Baal, tapos di sila sinasagot ni Baal, so nag-mutilate sila sa sarili nila, hinihiwan nila yung sarili nila, nag-offer sila ng blood offering. Penitensya, ganun. Pwede, ganun. Pero actually hindi, naghihiwa ng sarili talaga. Okay? Magkakat talaga. So, ala naman, dahil di naman totoo talaga si Baal Okay? Those gods are nothing. Hindi sila totoo. Pero ano equivalent yan sa panahon ngayon? Kasi bihira naman yung nag-mutilate ng... siguro na nga, yung mga penitensya. They try to win the favor of God by hurting themselves. Anything na hindi biblical, no? Na to approach God. Yes, umiwas tayo sa mga ganon. To approach God. Okay. Hindi naman hurting ourselves ang nire-require sa atin ni God. It's denying ourselves. Yun yung maganda kay Martin Luther. Ano yan? Yung kinuwento niya. Kasi di ba monk siya? Bago siya naging ng Protestant movement. Talagang hindi siya natutulog sa komportable. Kasi yun yung ideya niya Asceticism. Ideya niya ng pagmamahal sa Diyos
natutulog siya na may mga pako pa yata yung likod niya. Sa Hinduism, ganun. Yung meron pa yung nakataas yung kamay na hindi binababa for many years. Ganun. So, kumbaga, they're trying to panatay ka namin. Yun nga, they're trying to worship and glorify God with their own standard na even si God mismo, hindi naman pinagagawa. And then magtataka sila, bakit walang nangyari? It is because hindi naman yun ang nire-require sa atin ni God. Even si God, actually, mas madali nga yun eh. Yun. Di ba mas madali ngayon kaysa dun sa i-deny mo yung sarili mo. Kaya sinabi ni Jesus I do not require sacrifice. Ang nire-require niya is mercy, compassion. Yun ang nire-require niya. So, kumbaga, yung tao, gusto yung gusto yung merong ako na part na ito ang ambag ko. Hindi nga. Papawaw no? Papawaw sa tao Pag inano ka ng dokumentaryo biruin mo, natutulog ka ng hindi komportable para sa Diyos. Wow, amazing. And people like that. Yun ang maraming likes. Kaso nga lang, kasing bilang yun. Ang ating mabubuting gawa ay nagmistulang maruming basahan lang sa Diyos. Ganda na to itong unang... So, in short, kaya niya sinasabihan ito mga Philippians na mag-ingat kayo sa mga tao na to who are trying to make themselves appear holier than other people because of their works. Hindi daw ganun. Okay. Verse 3 and 4. Alright. Tayo, hindi sila ang tumanggap ng totoong circumcision o pagtutuli. Kasi sinasamba natin ng Diyos sa tulong ng Espiritu niya at pinagmamalaki natin ang buhay natin kay Christ. Hindi tayo nakadepende sa mga pisikal na bagay. 4. Kahit na sa totoo lang, pwede kong gawin yan. Kung meron sa inyong nag-iisip na pwede siyang umasa sa mga pisikal na bagay, mas lalo na ako. Okay. Ngayon, sabi dito, diniretso niya talaga yung mga Philippians. Kahit natuli physically itong mga Hudyo, hindi sila, itong mga hindi nananampalataya kay God, itong mga hindi nagtitiwala kay Jesus, itong mga sabihin natin is nagdadagdag ng extra step. Hindi sila yung totoong circumcision kahit na circumcised sila physically. Tayo ang totoong circumcision. It's not the physical circumcision actually. It's the circumcision of the heart. Ibig sabihin, so yung mga Judaizer pala itong kinakausap niya. Philippians sa mga kinakausap niya. Referring sa mga Jewish Greek or Hellenistic Greek. Yan sabi dito, who worship God in spirit. So, yung totoong circumcised sa heart, hindi lang sa physical, sinasamba talaga yung Diyos. Sir, ano ba ibig sabihin nung sinasamba talaga yung Diyos? Pag sinabi kasing worship, ano yan Jewish term yan na yung mga chosen people ni God is nagsisilbi sa Kanya. Nagsaserve kay God. Yun ang ibig sabihin ng worship The chosen people of God serving Him. So, kapag narinig mo yung salitang worship tapos ginamit para sa mga Gentile, scandalous yun. Kasi hindi naman originally chosen people yung mga Gentile. Or so it seems. Sino yung worship nila? Parang gano'n. Oo. Para bang, tsaka bakit hindi man sila chosen? Bakit gagamitin nila yung term na yon? Or so it seems. Kasi hindi nila alam na may plano yung Diyos sa mga Gentiles. Una pa lang. O yun. Ngayon, to continue, sinabi pa rin niya, rejoice in Christ Jesus. Yung pa rin, paulit-ulit na theme na ang totoong circumcision, merong kagalakan kay Jesus. Ngayon, nung sinesharean ko itong particular group of people na to na dating mga INC, hindi ko binanggit yung term na INC, ang binanggit kong term is yung Kingdom of Jesus Christ. Sabi ko na kay Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Nakabanggit pa yung pangalan na Jesus Christ. Pero hindi nila gino-glorify ng totoo si Jesus Christ. Actually, it's blasphemous pa na sabihin na siya yung appointed Son of God. Di ba napaka-blasphemous? So, kumbaga, ginamit lang nila yung pangalang Jesus Christ, hindi para i-honor siya. Kundi para lang masabi, parang passes lang. Di ba? So, sabi kong ganun, hindi totoo na
pananampalataya. Oo. Nominal lang yun. So, siguro gets na rin nila yung point na kunwari, Iglesia ni Cristo. Pangalan lang yun, nominal lang. Kasi, may sa kanilang thinking, may pride na, ito kasi ang nakasulat na pangalan eh. Kaya nga binalik, kaya nga sinabi ko, saan ka ako matatagpuan yan? Sa Romans, di ba? Ano nakalagay doon? Magbatian kayo ng banal na halik kayong mga magkakapatid sa Iglesia ni Cristo. Now, my question is, nagbabatian ba kayo ng banal na halik? Hindi. You see? You are trying to be legalistic with the wordplay na nakalagay doon. Pero yung mismong verse pa rin na yun, hindi pa tayo lumalabas, hindi nyo kako ino-obey yung magbatian kayo. So doon pa lang kako, it's such a hypocrisy na porket andun yung word is yun na ang ibig sabihin nun, no kako. Pwede kong gamitin pa ulit-ulit yung in Jesus name sa lahat ng panalangin ko, pero hindi ko kilala si Jesus at hindi ko siya ino-honor. Pwede yun. So yun yung sinasabi ko na... Pwede nating i-claim. Di ba? Parang sa mga scammer. Yeah. Di ba? Pwede mong i-claim na ito ko. Yes. Diba? Pwede mong i-claim na pumasok ka sa pinto, pero ang tanong, kilala mo ba yung pinto ng kawad? Yun yung lagi nila sinasabi, yung parang pumasok sa kawad. Ganun ba talaga ang iyong pagmamahal at ang iyong pagrespeto, ang iyong pagkakilala? Sinasabi nga sa Hebrews chapter 1, sabi ng Ama sa mga anghel patungkol sa anak, sambahin ninyo ang anak. Oh, meron ba namang ganun na yung Diyos Ama na nagsabi na sambahin ng mga anghel yung anak? Tapos tayo, na hindi anghel, na mas mababa pa sa anghel, wala tayong paggala at pagsamba doon sa anak. Ibinababa natin yung anak sa maliit na propeta lang. So parang kabastusan yun. So, kaya nga nakaka-cringe na tawagin mo yung simbahan nyo na Iglesia ni Cristo, pero hinahamak at ibinababa mo yung estado ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun yung irony no pinopoint dito. Ngayon, paano kung makakapag-rejoice kay Jesus kung Savior mo lang siya pero hindi mo siya Lord? Di ba si Jesus is our Lord and Savior? Hindi nga nila tinuturing na Diyos si Jesus eh. Ang sabi nila kasi daw yung Trinity daw is napakahirap na usapin para mapatunayan sa Scripture dahil wala namang term na Trinity. Pero madali sa kanila na paniwalaan na yung ibong mandaragit is si Ka Felix Manalo, which is hindi naman din binanggit. So you see, it's very selective. Kapag may mga binabanggit na prophet sa Bible, minsan binabanggit nga yung name yung pagdating nga lang ni John the Baptist and you will call him John Kaya nga nagtaka yung mga kamag-anak, wala ka namang John sa sa angkan nyo yung kasi sinabi ni God. Pero yung pinaka mga santo sa dulong part na prophet na magtatayo ng church or ng church, walang binanggit yung Bible, tapos biglang i-claim na siya yun. So, kumbaga, that is much illogical. Pag madami na kasing naniwala, it's almost believable na sa mga hindi talaga nagsisik. Alam mo, ang basehan ko lately, mas maniniwala ako sa church na repentant at marunong umamin sa mga maling doktrina nila. Before, kesa sa mga tao na dahil ito na yung nakasanayan nila, hindi patunayan nila. Natin, yung parang pagpipilitan nila na yun yung doktrina. Tapos, baliin na lang natin yung scripture. Hanap tayong justification. Example, sa Jehovah's Witness, yung nagpe-predict sila ng muling pagbalik ni Jesus. Dumating yung year na yon, hindi naman bumalik si Jesus. Pero sabi lang, hindi, bumalik si Jesus. Kaya nga lang, sa heavenly realm lang. Alam mo yung mga palusot na ganon. Walang sino man ang nakakaalam ng muling pagbabalik. Bakit kasi tinatry na alamin? Yung mga ganong point, alam mo, okay sana kung nagrepente, inamin na nagkamali kami. Kapag po kasi inamin namin nagkamali kami, aalis yung mga miyembro Sino ba ang piniplease mo? Yung tao o si God? Yung reputation mo o yung pangalan ng Diyos? Ngayon, para sa akin, yung mga churches na kayang aminin na mali sila, mas may hope and may chance pa sila na makasama. Sa Revelation pinagre-repent. Yung 5 out of sa 7. Diba? That's majority. 5 out of 7 Pinagre-repent Kaya nga, sinasabi sa mga student ko, pag yung church nyo is walang mali,
hindi umaamin na namamali, kunwari, hindi umamin na namali ng doctrine or whatever, ganyan. Wala silang ganon or apology whatsoever. Kabahan na kayo. Ibig sabihin, ala na yun, hanggang doon na lang yun. Pero syempre, kailangan responsible din naman kasi tayo sa pag-share. Tama naman din kasi yun na maging maingat tayo kasi baka mapahamak yung tao nakikinig sa atin kung mali yung ating sinishare. Kaya sabi sa Bible is let it be a curse kung merong iba na nagbabahagi ng maling ebanghelyo or ibang ebanghelyo. So to continue, wag na daw tayo magkaroon ng confidence sa flesh. Alright. So pag sabing no confidence in flesh, hindi yung kabutihan mo ang nag-save sa'yo. Hindi ka titiwala sa sarili mo when it comes sa salvation. Pero ngayon, yun ang essence ng Christianity. Pero ngayon, sabi ni Paul, kapag ligtas though, sabi naman ni Paul, kung mga credentials lang naman yung pag-uusapan, sige pwede rin akong kumasa dyan. Okay. Ngayon, bago ko to ituloy, ito yung sinasabi ko sa mga students ko regarding sa, for example, yung linya na grades are just numbers. Sabi ko, okay yun kung ang nagsabi nun, yung nakakuha ng mataas na grade. Pero kung ang nagsasabi nun is yung estudyante na bumabagsak, tamad, or minsan lang pumasa, ala kang K na sabihin yun. Baka, excuse mo lang yun. Excuse mo lang yun. Loob mo. Hindi ka reliable magsabi nun. Hindi mo pa nga nabibigyan ng tamang justice yung mismong line na yun kung sa'yo galing. Parang kapag yung mahirap ka dahil tamad ka, di ba? Wala kasi sa yaman yan. Diba? Parang tinatap mo lang shoulder mo pinapagaan mo yung bigat para kaysa magsipag. Di, sasabihin ko na lang wala sa yaman yan. Doon sa point na yon, you are responsible sa mali na yon. Mali ka doon. Ganun din. Ibig sabihin, kahit na tama yung sinasabi mo, mali ka doon dahil hindi ikaw yung tamang tao na magsabi nun. Pero si Paul kasi, nung sinabi niya itong mga bagay na to, hindi lang kasi spiritual yung binabanggit niya dito. Even yung mga literal na credentials, may panapat siya doon sa mga Jew. Yes, may K. However, kasi 'di ba, parang yung mga iba ang pinagmamalaki, circumcision, Jew, masipag kami, alam namin yung batas, ganyan. Si Paul. Mag-enumerate siya ngayon din nung kanya. Sige nga. Pero tapatan nyo nga si Paul sa ganong laro. Sige nga, laruin natin yung laro nyo. Pero ang purpose dito ni Paul is pakikita niya kung gaano ka-foolish yung pinagyayabang ng mga tao. Hindi para itaas yung sarili niya. Ano lang to? Nagdadrive lang siya ng point. Disclaimer lang. Nagdadrive lang siya ng point dito. Okay, sige. Verse 5 to 6. Ay, nako. Mayabakan pala yan. Tinuli ako 8 days after akong ipanganak. Israelite talaga ako. Galing sa tribe ni Benjamin. Okay. Benjamin pa. Okay. Isang maganda ang tribe ni Benjamin. Yes, okay. At purong Hebrew ako. Okay. Kung pagsunod naman sa Jewish law ang pag-uusapan, Pharisee ako dati. At sa tindi ng pagsunod ko sa law, pinahirapan ko ang church. Kung sa pagiging matuwid dahil sa pagsunod sa law, perfect ako dyan. Okay. Sige. Actually, ito na, may binanggit siyang 4 dito Doon muna tayo sa unang 4 na binanggit niya. Una, tinuli siya ng 8 araw. Actually, nakalagay yan sa Leviticus 12 verse 3 na yung Jew is required na, yung lalaking Jew is required na tuliin sa kanyang ika-8 day. Biruin mo, baby pa siya, wala pa siyang kamuwang-muwang, tama na yung naging ritual na kung sa ritual at ritual lang. Ritual lang, kapanganakan pa lang, iniready talaga siya na tama yung maging ritual and ceremony or pamumuhay niya. Tinuli siya, ika-8 day. Wala siyang control doon, pero tama yung ginawa sa kanya. Okay. Kapanganakan pa lang yun. Okay. Pangalawa, sabi is check. Paul was of the stock of Israel. So, ibig sabihin, Israelita siyang ganap, hindi siya halo. Galing siya sa lineage, of course, ng mga Israelite, Abraham, Isaac, and Jacob. So, alam niya na yung covenant is also with him. So, lamang na siya sa mga Hellenistic. Lamang din siya doon. Lamang din siya doon sa mga Jew na nakapag-asawa ng Greek. Okay? Next.
Pure blood. Oh, pure blood. Paul was of the tribe of Benjamin. Yung pa. Okay. Yung tribe ni... Yung may bunso. Benjamin, ano? Yes, yung kasunod ni Joseph. Yung tribe ng Benjamin, sa tribe na to galing yung unang hari ng Israel, si Saul. And yung isang magandang part pa dito, nung nagkaroon ng pagkakawatak-watak at nahati ang kingdom yung Israel sa dalawa. Yung 10 tribe, then yung 2 tribe. Kaya naging Jerusalem at saka Judah. Yung Judah, 2 yung tribe. Judah and Benjamin. O, biruin mo, galing siya sa tribe ng Benjamin na pinili yung tama, okay? Karamihan sa mga righteous na king nandun sa Judah. Sa Jerusalem, karamihan doon mga wicked na king. Ayun. So, nung nahati Israel sa 2. Alright. So, 3. Kasi galing siya sa lineage ng Benjamin. Next, pang-4, Hebrew of Hebrews. So, ibig sabihin... Nagkakape siya. Ha? Ibig sabihin, kung Hebrew of Hebrews, ayun, napaka-corny mo. So, pag sinabi Hebrew of Hebrews, talagang yung niya, yung pamumuhay niya, yung 13 years old niya is kinakabisado na niya yung Torah. Hindi siya basta-basta. Oo. So, sa totoo lang, mas Jew pa siya or mas Hebrew pa siya kaysa dito sa mga tao na nanghahamak sa kanya. Kasi sabi dito, may mga Jew daw na parang sa sobrang hiya nila sa pagiging Jew nila nung sila ay nakahalubilo na sa mga Greek, may mga Jew daw na cosmetically nire-restore nila yung kanilang circumcision para, kasi uso yung mga public bath sa Greek and Romans Oo, tama. na magmukha silang hindi tuli. Pinasusungaw? Oo, basta parang ganun. Kasi sabi dito, ayun so, tumitiklop sila? Oo, cosmetically restored or hidden so they could enjoy the Roman public bath without being noticed as Jew. So, parang pinamumukha dito ni Paul, kayo nga compromiser Parang ginanon niya. Tapos, yung letter B, may 3 bagay siyang binanggit dito concerning the law naman. Ulitin ko, yung 4, circumcision, stock of Israel, galing sa tribe ni Benjamin, Hebrew of Hebrews. Okay, go. Ayun. Yung sa second part naman is concerning the law. Sabi niya, concerning the law, a Pharisee. Bakit kaya? Halos nasa 6,000 lang ang Pharisee. Okay? Dinevote nila yung sarili nila hindi sa mga menial na mga bagay, kundi aralin yung details ng law. Isa siya doon. So, hindi siya kung sino lang. Pharisee siya. Okay? Number 2, concerning the zeal, persecuting the church. So, ibig sabihin, totoo sa kanya na sa mind niya, si God ang sinusunod niya according sa standard na alam niya. Pero, yun nung time na yun. Hindi but not, oo, kaya nga kinonfront siya ni Jesus doon sa road to Damascus And pangatlo, concerning the law, kung ang pag-uusapan lang is yung mga rituals and ceremonies, blameless siya. Perfect! Blameless siya. So, in summary, if anyone could lay claim to pleasing God by law-keeping and the works of the flesh, kung meron man taong ganon, si Paul yun. Mickey. Yun. So, kumbaga, siya. So, kumbaga, kung ang banggaan ng pagiging righteous is yung mga credentials, itong mga dogs, itong mga... Pale in comparison. Dun pa lang talo na sila. Okay? So, kumbaga, kung sa logical at literal tayo magbabanggaan, ala pa rin kayong sinabi sa credential ni Paul. Parang yun yung pinapoint out niya. However, napakaganda kasi noong huling verse na babasahin natin. Alright. Yung verse 7. Ito na, the last verse. Dati, kinonsider kong mahalaga ang mga yan. Pero ngayon, dahil kay Christ, wala na yung kwenta sa akin. Okay. Anong version yan sa English? I consider it. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Ayun. So things madami. Pero para sa kanya, isang buong kawalan lang siya. Hindi siya big deal. Kumbaga, ala siyang bilang. Why? Kasi works. Works lang yun Hindi yun required sa salvation. Alright. So sabi dito, the word gain is plural in the Greek. Loss is singular. Bakit?
Bakit loss is singular? Kasi para sa kanya, lahat yun ay material at temporal lamang na mga bagay. Hindi yun ang ginagamit na sukatan ng Diyos. Kaya para sa kanya, ang dali lang sabihin na, pero lahat ng yun, wala naman talagang kwenta. So nakita mo, nag-drive lang siya ng point, pero sa dulo, hindi siya nag-trust or nag-hold dun sa credentials na yun. Parang gusto na sabihin na, kung ako nga na may K. Oo. Kayo pa. Kumbaga kaya kung ako nga. Nyo na yan. Kumbaga siya nga hindi niya ginamit yung credentials na yun eh. Kasi nga wala. Kasi nga wala naman talaga. Wala, hindi pala yan ang sukatan. Parang gano'n. Kaya huwag nyo iyabang. Iba pahabaan pa ng pangalan, may mga may honors pa na yan. So sabi dito is, Paul counted these things loss. It wasn't so much loss because of their very character as much as he chose to regard them as loss. So tinawag siyang loss dahil ang mas mahalaga sa kanya is i-please si God. Kung si God hindi naman doon napi-please, ba't niya i-regard yun na mahalaga? Okay? So, tuloy natin. But because these things were ways in which Paul sought to please God in the energies of the flesh, before Paul became a Christian, he thought all these things made him a success in the effort to please God by works. So, nung una, akala niya, matutuwa si God sa kanya because he's trying to attain the favor of God. Plus points, plus points. Ngayon yung mga sinasabi nating plus points sa langit. Alangang bilang wala yun. Palang plus. Ang lahat ng yun ay maruming basahan lang sa Diyos. So, ano masasabi nito? Masasabi natin na ang attitude ni Paul ay katulad ni Jesus na dinedescribe niya doon sa parable of the pearl of great price. O di ba ang ganda ng example no parable of the great price? Mayaman siya, tapos nung nakita niya yung pearl of the great price, anong ginawa niya? Pinagbili niya lahat ng ari-arian niya para mabili lang yung pearl of great price. So parang ganun yung kay Paul. At masaya siya. Oo. So kumbaga, kung ikaw ay napakasaya na nakuha mo yung bagay na yun, hindi mo makikita na sayang yung mga ginive up mo para lang makuha yung bagay na yun. Masaya ka eh. Hindi siya sacrifice. Example kunwari is nag-aagaw buhay yung isang kamag-anak mo. Tapos talagang naubos yung ipon mo, naubos yung loan mo, lahat. Na-ICU siya, as in talagang nag-flatline na siya, naubos lahat ng pera mo, tapos ni-revive, nabuhay, tapos na-restore. Is, malulungkot ka ba dun sa lahat ng perang nawala mo? Kung ang pinaka-bina-value mo lang is mabuhay yung tao na yun. Ang laging sinasabi ng mga tao na gano'n na binigyan ng second chance, ang laging na sinasabi is ganito, pera lang yun, kikitain naman. You see, nakita mo, sabihin natin, di pa Christian yun bumababaw yung tingin nila dun sa pera. Noble na yun. Oo. How much more pa to? Na yung mga achievement na hindi naman basta nakuha lang niya to Yung iba dito, pinaghirapan niya. For example, pagiging Pharisee. Napakataas na estado ng pagiging Pariseo nung time na to. Siguro it's a matter of perspective kung ano yung magigain mo talaga. Yes. Kasi yung sinabi ni Kuya Joseph Sunday, di ba? Actually, hindi naman sacrifice. Anong sacrifice ang makuha mo? Eternal life? Anong sacrifice dun? Ultimate price yun sacrifice. Wala kang ang pwedeng ipangtapat para bayaran nyo tapos binakuha mo lang ng libre tapos sabihin mo, sacrifice. Kaya ito, honestly, di ba nung Sabado umuwi ako, para bang, nakapagod naman yun, nakakaganon. Bumalik ka pa ba ulit doon? Hindi na. Sabi ko si Ma'am Des, huwag na akong bumalik. Pero pwede naman. Pwede naman. Pero ang point is, hindi na ako bumalik. Kaya kahapon, nagulat sila, nagturo ako. Pero hindi na ako nag-in. Hindi na ako nag-in and out. Ano ka ba? Naka-leave ka ba? Hindi, kasama yung 3 days kasi yun. Kasama yung Lunes. Syempre kapag in-account, bakit? Oo nga. Parang free, mo na yan di ba? Sabi nga, pwede na ako umabsent kahit wag na daw pumasok Sabi ko naman, masok tayo. Hindi ako pumasok para sabihin na, wow, napaka-noble naman. Hindi. Ito lang yun, simple lang. Gusto ko kasi pagtuturo. Na-enjoy ko kasi pagtuturo. Para sa akin, pahinga yun. Yung parang pagtuturo. Parang lang. Para sa akin. Na-enjoy ko siya. Hindi kasi siya, yung hindi effort sa akin yun. Hindi yun pagiging noble. Excited ka. No.
Gusto mo lang. Hindi ka naman yung Monday na naman, magtuturo na naman Nike. Mula nung narinig ko sa iyo yung salita na hindi tayo dapat nagrereklamo dahil Monday, dahil yun ang bread and butter natin. Bagay, ano? Kasi kapag, we should be thankful. Kasi kapag wala naman, apply naman tayo ng apply kung saan. Tapos sabihin natin gusto na mag-resign pero dahil may loan, magtatagal pa siya ng 5 to 10 years. Parang niloloko mo yung sarili mo eh. Yun na lang daw nag-driving force mo yung loan. Kung sabihin naman natin na hindi ka naman nagkakasala, parang ang point is hindi ka naman dinadrive ng work mo na magkasala. Iwasan na nating magkasala through murmuring and complaining. Parang gandang attitude yun. Kunwari pag nag-uusap kami teacher, nag-start ng teacher 1, 2, ganyan. Tapos nagkaroon kami ng opportunity na tumalon agad. Di ba? Napakapalad. Tapos ngayon, makikita mo yung mga bagong papasok. Sisimula sa teacher 1, tapos teacher 2, 3. Hinabaan pa. Magkakaroon na teacher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bago pa lang tumalon ng master teacher 1 tsaka 2. 7? Hanggang 7. Dati 4. Dati 3. 3 lang. Tapos tsaka pa lang tatalon ng master teacher 1 and 2. Kaso nga lang, ang laki nung gap mula sa teacher 3 papuntang master teacher 1. So, ang ginawa nila para hindi ganun kalaki gap, naglagay sila ng 4, 5, 6, 7. So, yung 4 na salary grade na gap, yun yung 4, 5, 6, 7. So, ngayon, pag pinag-uusapan namin yun, magrereklamo ba tayo? Kung gano'n. Yung iba nga, iniisa-isa yung pag-rank. Tapos tayo, nakaabot tayo sa gano'n. Tapos pag yun yung usapan namin, lagi sasabihin ng isang kasama namin, okay, let's celebrate. Ang point lang nun is, maging thankful. Remember how good maging thankful tayo sa kabutihan ng Diyos. My goodness. Nung ini-interview ko kasi sabi, kahit na sabihin natin na ganito lang sahod, yes po, dahil passion ko po magturo. Bakit nung medyo nahihirapan na willing to work under pressure? Ba't nung pag-ando ka na doon sa spot na parang nakalimutan mo na atay yung sagot mo ba nung interview ay magandang sagot lang ba talaga? May tutorial kasi. Yung taong sasabihin. When the rubber hits the road or meets the road, dun mo malalaman talaga kung sino ka. So, kumbaga, dito kay... Tama, kakatas ka lang kumbaga, dito kay Paul. Kakatas ka lang. Dito mo makikita na ang niyayabang pa talaga ni Paul is credentials o hindi. Kung sure ako na kung credentials ang niyayabang ni Paul, hindi yan mag-aalay ng buhay niya. Mas pipiliin niya yung sarap ng buhay na nandun siya sa headquarters ng mga Hudyo. Di ba? Na nandun lang siya, na nagsishare lang siya. Di ba? Hindi ka persecuted. Kung credentials lang. Sige. Ang tao kasing namulat, mahirap lang pong ipikit. Oo din. Di ba? Oo din. Tsaka alam ni Paul kung ano yung higit na mahalaga. Nabuksan na kasi yung mata niya doon. Saka betrayal na rin yun sa sarili niya. Alam niya yung tapos alam mo na yun, di ba? Alam mo na yung colleague mo, tapos bumaligtad ka. Parang imposible na talaga siguro. Na siya. Kasi nakita na niya yung Pearl of Great Price. Yun nga. Pag kasi nakita mo na yung pinakamahalaga, hindi mo na pakakawalan. Yun yung point ni Paul doon. Yun. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Na kaya totoo yung joy ni Paul kasi totoo yung pearl na hawak niya. Totoo yung Kristo na pinanampalatayanan niya. Ayun lang. So, yun ang tanong natin sa sarili natin, di ba? Yun ang mga pagsisiyasat na katanungan. Totoo ba si Jesus ng Biblia? Ang pearl of great price ko. At totoo nga ba na siya nga yung Panginoon at aking tagapagligtas? O nominal lang na panglagay lang sa dulo ng panalangin o pangalan na simbahan. Fill up ng sked ko tuwing Sunday. Or pangalan na simbahan. Yung sabi ko, kahit na pangalan pa yan is Kingdom of Jesus Christ. Kung di mo siya kilala at mababaw man yung pagkakilala sa, hindi natin masasabi na alam mo ang buhay na walang hanggan. Ayan. Okay, yun lang guys. Sana marami tayong natutunan at tinamaan. Diba? Okay yun, maganda yun. Bye.